Graft and corruption at betrayal of public trust ang nakikita posibleng grounds ng isang komite sa Kamara para masampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, paglilinaw nila, may pagkakataon pa ang Vice Presidente para magpaliwanag. Nagbabalik si Melales Moras. May natukoy na ang House Committee on Good Government and Public Accountability na dalawang grounds na pwedeng gamitin para masampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Joel Chua, yan ang graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa umunoy maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President maging ng Department of Education nung ito'y pinamumunuan pa ni VP Sara. Una na po dito, yung issue po sa doon po sa mga safe houses which amounted to 16 million. Napakalaki po ng mga presyong to at hindi naman po nila maipaliwanag. Ang pangalawang reason, ang pangalawang issue po natin na nakikita po dito ay doon po sa DepEd. Yung pong inisyu na certification ng mga army apparently to justify yung paggamit nila ng worth more than 15 million na confidential fund, but unfortunately it was denied by the army na may na-download na pera sa kanila for the purpose of Youth Leadership Summit. Gate ni Chua noong simula para lang sana sa pagbuo ng mga bagong batas ukol sa tamang paggamit ng pondo ng gobyerno ang kanilang pagdinig. Pero sa takbo ng kanilang pagsiyasat, nakitaan nila na may batayan ang posibleng impeachment complaint. Bagamat sa ngayon, may pagkakataon pa naman ang Vice Presidente na magpaliwanag ukol dito. Yan ay kung haharap siya at ang kanyang mga kawani sa susunod na pagdinig. Well, kung hindi po sila haharap, kasama po ng kanyang mga staff sa OVP, siguro pag-uusapan po namin ng aking mga miyembro sa komite kung ano po yung aming susunod na move. Sa isang pahayag, sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na maaari ring magrekomenda ang House panel ng plunder case laban sa Vice Presidente dahil sa mga natukoy na anomalya sa kanyang paggamit ng pondo. Pero paglilinaw ni Chua, dapat munang mauna ang impeachment kung sakali. Ang plunder, as I see it ngayon, hindi pa natin po pwedeng ma-filean ng plunder si VP. Because sitting vice president po siya eh. So ang dapat po muna is sampahan, mag-ano muna siya ng impeachment. So after siguro ng impeachment, once napatunayan or na-impeach po siya, that's the time for cases to be filed against the vice president. Si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na tumatayong Senior Vice Chair ng komite, sang-ayon naman sa mga sinabi ni Chairman Chua. Bagamat pagdating sa usapin ng posibleng impeachment, kailangan muna niya itong masusing pag-aralan. Sa susunod na linggo, nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso at inaasang magbabalik na rin ang mga pagdinig dito sa Kamara. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.